Ito nga bang si Cedric Barefield ay nag-request na ma-trade mula dito sa Blackwater Bossing at ang malamang daw na mapuntahan nito ay itong Converge Fiber Xers. At ayon dito sa mga reports na lumalabas, ang mangyayari daw ay ite-trade na kapalit nitong Converge para dito kay Barefield. Itong si Pau Havillonar plus isasama nila si Archie Concepcion at posible na yung kanilang first round draft pick sa susunod na PBA draft. Yan daw ang magiging kapalit. So, bali tatlo ang ipapalit dito kay Barefield. Si Pau Havillonar, si Archie Concepcion, at itong kanilang first round draft pick. Kung ito ay matutuloy, sa tingin ko, fair na tong trade na to. Sabihin man natin na kahit ipagsama mo yung tatlo, ay hindi yan sasapat kung kukumpara mo doon sa talent ni Barefield. Pero, alam naman natin na ito si Barefield ay malamang aalis din yan sa Blackwater. So, kung hahayaan ng Blackwater na umalis yan, wala silang makukuhang kapalit. At least dito sa Converge, meron silang makukuha. Kapag ito si Barefield ay napunta dito sa Blackwater Bossing, napakatinding sabihin na nating tandem o tambalan itong si Juan Gomez de Leaño at si Cedric Barefield kapag nagkataon. Isa yan dito sa mga posible natin na makita talaga at masasabi na magiging championship contender itong koponan ni Coach Delta Pineda kung sakaling makuha nga nila itong si Cedric Barefield. Alam natin lahat na originally yung pangalan ni Barefield ay naugnay dito sa Rain or Shine or rather dito sa TNT Tropang 5G. Pero ngayon naman mukhang nabago na to at baka daw ito'y mapunta na dito sa Converge Fiber dito sa Converge Fiber Xers. Dahil mukhang ang TNT raw ang gusto nilang kunin ngayon ay itong si Robert Bolly kung sakasakali. Kaya nga hindi na ako magugulat talaga kung magkaroon ng pagbabago dito sa plano nila at ito nga si Barefield ay dito na mapunta sa Converge. At napag-usapan natin yung mga pagbabago dito sa mga players. Merong balita ngayon na baka ito raw San Miguel Beer ay kinokonsidera na i-trade itong si Marcio Lassiter. Si Marcio Lassiter ay 38 years old na at matagal na to dito sa SMB at hindi naman tayo magugulat kung sakasakali nga na ito ay konsidera ng San Miguel na i-trade na eventually. Dahil marami nga nagsasabi na itong si Lassiter ay matanda na at hindi na consistent maglaro at mas madalas nga ginagamit ngayon ng San Miguel itong si Don Trollano. Posible na dito sa Terra Firma Jeep mapunta si Lassiter kapalit ni Jerry Cahan-Misi o kaya naman sa Titan Ultra kapalit naman nitong si Joshua Monson. So ilan lamang yan do sa mga teams na pwedeng paglagyan o pagdalhan dito kay Lassiter kung ito nga ay ititrade ng San Miguel. Meron namang mga nagsasabi na hindi siguro pakakawala ng San Miguel ito si Lassiter dahil napakaganda ng chemistry nila ni Junmar Fajardo. Alam natin ilang kampyonato na nakuha ng San Miguel kasama ito si Lassiter. At siya na lang talaga yung natitira doon sa dating starting five nila kasama si Junmar at si Chris Ross dahil nga na-trade na. Of course, na-trade na ito si Arwin Santos at Alex Cabagnot. Pero if ever i-trade ng San Miguel ito si Marcio Lassiter, sigurado na isang 3-point scorer din malamang ang magiging kapalit niyan. Kaya nga, huwag na tayong magulat kung i-trade talaga ng SNB yan dahil kung si Arwin Santos nga na inaasahan na karamihan na magre-retire bilang San Miguel player ay tinrade. Huwag na tayong magulat kung kay Lassiter ay magawa din nila yan. Kaya nga ngayon, itong San Miguel, mukhang ito na talaga yung inaabangan ng marami na pagkuha nila ng mga panibagong player para naman masiguro na sila ay magiging ready rin dito sa mga susunod pang laban sa PBA. Kaya magiging kaabang-abang talaga to para dito sa SMP. Kaya good news ito para dito sa San Miguel ngayon kung makuha nga nila yung kapalit ni Lassiter. Sa Barangay Hinebra naman, ang isang umiikot ngayon na balita sa social media ay baka daw i-trade nila itong si Jason David o kaya si Ralph Koo dito sa Terra Firma Jeep kapalit ni Mark Nonoy. Si Mark Nonoy ay isang point guard para dito sa Terra Firma. At kung hindi kayo nanonood ng laro ng Jeep, maganda ang pinapakita nito pagdating sa scoring at pati na sa depensa. Kaya nga, isa rin sa mahusay na mga playmakers ng Terra Firma Jeep itong si Mark Nonoy. Kaya nga marami nagsasabi talaga na ito'y nababagay dito sa Barangay Hinebra. Kaya nga eventually, ang sabi nila mapipitas din yan at mapupunta dito sa Gene Kings. At parang ganyan na nga ang mangyayari ngayon. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali na matuloy nga ito. Dahil itong Barangay Hinebra talaga ay gustong makasiguro na yung kanilang future pagdating dito sa mga players na kanilang kukunin ay magiging secure na. Kaya nga itong si Mark Nonoy, sabi ng iba medyo
masyadong focus sa opensa at hindi sa depensa, pero mahahasa naman yan itong si Coach Tim Cone. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede talaga yan para dito sa Gene Kings. Ngayon, pagdating naman sa kapalit, ito si Ralph Koo o kaya si Jason David, nabibigyan niya sigurado ng playing time dito sa Terra Firma para ipakita kung ano ang kanilang maitutulong. Kaya nga, sa tingin ko, balancing-balanse ang trade na to at nasisiguro natin na itong Barangay Ginebra ay hindi naman magkakaroon ng issue pagdating dito sa paggamit ng mga nabanggit na players. Sigurado magkaka-playing time naman lahat yan. Kaya nga kung ikaw itong Barangay Ginebra, good news kung makuha mo itong si Mark Nonoy. Dahil kilala naman yan bilang isa sa mga mahuhusay na players nitong Terra Firma. At sigurado na makatutulong yan dito sa Barangay Ginebra. At kung ikaw naman si Coach Tim Cone, kung si Mark Nonoy ang makukuha, okay lang na mapakawalan mo itong si Ralph Koo o kaya naman itong si Jason David para dito sa Terra Firma Jeep. At ang huli nating balita ngayon, itong si Robert Bolick daw ay hindi makapaglalaro ng mga 3 to 4 games ng NLEX Road Warriors dahil isasama na nga siya dito sa lineup ng Southeast Asian Games natin. Nag-submit na ng final lineup itong Gilas para dito sa Southeast Asian Games. Although hindi pa natin natitiyak kung tatanggapin niya ng Thailand. Pero base dito sa report, itong si Robert Bolick, si Von Pesumal at si Abu Tratter ay merong mga mamimiss na games doon sa kanilang mga teams, pati na rin itong si Dolph Panopio. Kaya nga aabangan natin kung ano ang magiging desisyon dito ng NLEX. Very crucial to para sa NLEX dahil alam naman natin na kahit nandun sila sa taas ng standings, medyo mabibigat yung masusunod nilang laban. Hindi makapaglalaro doon si Robert Bolick at matalo sila. Hindi natin alam kung ano magiging sabihin nating implikasyon dito para sa NLEX dahil yung pagsali naman ni Bolick dito sa Southeast Asian Games, may blessing yan ng MVP group. Kaya sa tingin ko, pwedeng-pwede talaga na magkaroon ng sitwasyon dito na siguro kahit matanggal itong NLEX ng maaga, well, hindi naman masisisi yan sa coaching staff dahil nga pinahiram nila si Bolick dito sa national team. Kaya sa tingin ko parang tanggap na ng NLEX na maapektuhan talaga yung kampanya nila. Siguro ang inaasahan na lang ng NLEX ngayon ay basta makapasok sila sa playoffs at makabalik na dyan si Bolick, doon titignan natin kung anong magiging posisyon nila. Pero sa ngayon itong NLEX nagre-ready na doon sa posibilidad talaga na itong si Robert Bolick ay hindi makapaglaro ng ilang games para dito sa kanilang lineup. At yan ngayon yung binabantayan natin mabuti kung ano ang balak gawin talaga itong NLEX ngayon. Lalo na at nandito sila sa tinatawag na crucial stage nitong ating PBA. Magre-resume na po ang PBA. Kaya nga kinakailangan na masiguro ni Coach Jong Wichiko na ready na yung mga tropa niya dahil medyo mabigat nga yung laban at malamang wala pa itong si Robert Bolick. Bago tayo magwakas ay batiin na natin yung ating mga regular at mga loyal na mga viewers katulad nila Monde Guzman, si Anthony Alon, si Katsakino Dokusin, si Malyari Mascarillas, si Michael D, si RG Bueno, pinabati na rin natin, si Dexter Domer, si Enju, si Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., pati na rin yung iba pa nating mga viewer.